Alam niyo po ba kung bakit napakaraming tao ngayon ang nadidepress? Kasi yung iba, puro trabaho ng trabaho lang. Nakakalimutan ng manalig, nakakalimutan ng magdasal sa Diyos. Di po ba? At aminin niyo po, marami din sa inyo mga paladasal. Palaging nakikinig sa misa. Palagi naman pong lumalapit, nagno-novena, nagro-rosaryo. Bakit pa rin kayo nadidepress? Kasi maaaring ikaw ay naniniwala, pero wala ka namang ginagawa. And remember what the Bible also tells us and teaches us, that faith without action is dead. And prayer without purpose is laziness. Katamaran. Kung puro ka lang dasal pero wala ka namang gagawin, wala kang kilos. Kapatid, kamukha po sana ni San Benito, magdasal ka bago ka magtrabaho. Magdasal ka habang ikaw ay nagtatrabaho. At manalangin ka pagkatapos mong magtrabaho. Hindi lang po dapat kasama ng schedule natin ang pagdarasal. Dapat kasama yan ng buong buhay natin. I always say this, prayer should be our lifestyle. And Saint Benedict reminds us that when we labor and pray at the same time, our hearts are lifted to God. At tandaan nyo din po, unawain nyo, walang ibang pinakamahalaga para sa Diyos kung hindi ang ating puso. Dahil sa puso mo, dyan mananahan, dyan mananatili ang Diyos. At kapag nandyan ang Diyos, pinagpala ka. Why is there no blessing now in your life? Maybe because you have not given your heart to God, or maybe because you have a heart and yet God is absent in your heart. Amen? Mga kapatid, isang paalaala lang po ito. Lalong-lalo na sa mga addicted na sa inyo, sa gadget, sa social media, sa computer. Bago ka mag-Facebook, sana mag-face the Lord ka muna. Puro tayo Facebook. Pero ang tanong, do you face God every day? Do you desire a face-to-face with the Lord always? At sa mga nagtatrabaho po sa inyo, paalaala din po, tandaan nyo, bago ka dumiskarte, magdasal ka muna. Dasal bago diskarte. Amen?